Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Pag-usapan natin, itong breaking news tungkol po kay Justin Brownlee. Itong ating naturalized player na napakalaking tulong po sa atin para makamit ang Pilipinas. Itong first Asian Games basketball gold since 1962 ay bagsak po sa isang dope test. Si Brownlee daw ay nagpositibo sa banned na substance na may kinalaman sa cannabis use. So, ibig sabihin, lumalabas base dun sa kanilang test ay gumagamit ng marijuana itong si Justin Brownlee. Nakuha itong sample nito during an in-competition anti-doping control performed on October 7, 2023. Ayun yung sabi nung ng International Testing Agency. At nainformahan na rin si Justin Brownlee tungkol dito at meron naman daw siyang karapatan na mag-request ng analysis ng B samples. Kasi di ba kung matatandaan, tinalo po natin ng Jordan sa score na 70-60 doon sa men's basketball finals na ginanap noong October 6 na kung saan itong si Brownlee ay naka-score po ng 20 points at merong 10 rebounds. So, pagkatapos ng laro na yan, kinabukasan, kasi October 6 naglaban, kinuha daw yung test October 7. So, kinabukasan, pagkatapos na ng laro, doon daw kinuha yung samples. At lumalabas nga, gumamit daw itong si Justin Brownlee ng illegal substance na link sa marijuana. At ito pa mga kababayan, yung Jordan basketball player na si Sammy Bazay, tested positive din sa paggamit ng steroid. So, ganun din daw. Siya raw ay may karapatan din na ipa-analyze yung B samples. So, eto mga kababayan, ito nga nangyayari ngayon. Medyo duda ako dito Kasi, sa sobrang sama ng loob na itong mga check one na ito at sila ay natalo at hindi pumasok sa finals, mukhang gumagawa ng kwento. Pero yun yung mga kababayan ito yung nakakaduda dito di ba? Si Brownlee, pinagbibintangan nila na gumagamit ng marijuana. Tapos yung Jordan player, ganun din. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin, i-strip ng gold medal itong Pilipinas. O pagkatapos yung Jordan hindi rin pwedeng mag-gold kasi meron silang player na gumagamit ng steroid. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin ang gold mapupunta sa China? Kapal naman ang mga mukha nitong mga yung West Philippines nga inaangkin nyo pati ba naman yung gold medal gusto nyo pa rin angkin kitang-kita naman sa laro na talagang wala na kayong binatbat sa Pilipinas. Yung Jordan nga, pagkalakas-lakas hindi nakaporma So, ito mga kababayan, dapat paimbestigahan ito ng mga opisyalis ng basketball o samahang basketball ng Pilipinas. Basta wag sila basta maniniwala dito sa mga tulogis na to na gagawin lahat ng paraan para makuha nila yung gold medal. Kakapal na mukha nitong mga to. Saka, bakit ganon Bakit ganon? Bakit kinunan ng sample October 7, 2023? Yung laro, October 6, tapos na yung laro. Pwede naman sila mag-testing before ng laro. So, medyo questionable. Sa tingin ko, medyo questionable. At parang, siguro nag-meeting to mga checkwa na to. Sabi, paano ba natin mababawi itong gold dyan sa Pilipino? Siguro naisip na itong mga angkin na mga checkwa. Kung kunin natin Philippines, kunin na rin natin yung kanyang ginto. Mag-imbeto tayo, kwento. So ayan mga kababayan, nakakaduda. Etong nangyaring ito na mukhang may masamang balak
Etong mga Tsekwa. So yan mga kababayan, abangan natin kung ano mangyayari dyan. Kasi malaking issue ito kasi di ba saya-saya natin tayo nag-champion sa sa Asian Games tapos may issue ganito. So sa mga kapwa ko Pilipino, wag agad kayo maniniwala. Kasi pwede nilang palabasin na ganon para alam nyo na mahilig kasi mag-angkin itong mga to. Gusto nilang kanila lahat Alright, so ito pa pag-usapan natin. Itong nangyari diyan sa sa AT. Kasi meron pong dumalaw o meron pong nag-guest diyan po sa TV5 na dati pong legit Dabber Cards. At ito pong dating legit Dabber Cards na ito, ako big time na po mga kababayan dahil ito raw ay isang CEO. Isa pong negosyante. Ito pong dati pong co-host dyan po sa original na Itbulaga. Ito mga kababayan, nagkaroon daw ng matinding banding, tsikahan na magkita-kita si Ann Boleche. O si Ann Boleche, yung tinatawag nilang Hopya. Nagkaroon sila ng banding kasama si Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon. Nag-guest kasi si Ann sa isang show ng TV5 at nagkataon na library ng AT kaya napasyal siya. Kasi nung mga panahon na etong si Ann, itong si Hopya ay nandun pa sa Itbulaga, naging paborito ito, paboritong alaga ng TBJ at madalas nila itong biruin. Pero ngayon, ito na nga, negosyante na ang peg. Big time na mga kababayan at hindi lang basta-basta big time, CEO pa. Ganon pa rin daw ang banding. Parang akala mo lang daw kahapon lang sila hindi nagkita. Ang saya-saya lang. So nagkamustahan at happy raw sila para kay Ann, para dito kay Hopya. Alam nyo, ganun yung ganun yung pag-aalaga ng TBJ, no. Kahit matagal na kayong nagkahiwalay, pag nakita-kita kayo, nandun pa rin, nananatili yung yung samahan, yung pagiging malapit sa isa't isa. Pero ayon kay Ann ay aminado pa rin siya na meron siyang ka-close diyan sa Itbulaga. Lalong-lalo na si Soraya. Si Soraya mga kababayan ay kapatid ng mga Halusos. Kaya nung tinanong siya kung saan niya gusto mag-guest, dito ba sa Tape Bulaga o dito sa AT, sabi niya, ano na lang muna, kung ano yung relationship namin na personal, doon na lang muna. Basta hindi niya masabi, kahit makita daw siya sa Itbulaga, hindi naman niya kalilimutan ang nagawa sa kanya ni Tito Vic at ni Joey o yung lumang Itbulaga. Kasi kung wala sila, wala rin ako kung nasaan ako ngayon. Ayun po yung sabi ni Hopya. So, yan mga kababayan yung nangyari. At sayang kasi, sayang, ganda na sana ng samahan ng Itbulaga. Kung hindi lang masyadong masyadong naging tulongges etong mga Halusos. Di sana hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung kasiyahan dyan sa Itbulaga kasama itong TBJ. Di ba? Kasi tingnan nyo naman kung anong klaseng samahan ang ibinibigay ng TBJ. At tagal na nilang nakasama. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nila nakakalimutan na tumanaw ng utang na loob sa TBJ. So, ibig sabihin, maganda yung pinakita sa kanila ng grupo nung nandun pa sila sa Itbulaga.